Balitaan ba ninyo itong sinasabi ni Bam Aquino? Parang ako nagulat din ako doon sa kanyang statement Na siyempre kinukontra naman ni dating Senador Sonny Trillanes. Kasi si Trillanes talagang matagal na pong naninindigan sa kanyang paniniwala na merong mga pananagutan ang mga Duterte. Hindi lang si dating Pangulong Duterte, kundi pati si Sara Duterte. Kaya nga siya yung nag-i-expose ng di umano ay mga kayamanan na nakatago sa bangko o pinaniwala ang baka daw kung saan galing ang perang ito. Kasama yan doon sa article of impeachment na ngayon ay nasa Senado na. At si Trillanes sa isa ho talagang naninindigan mula noong araw pa hanggang ngayon tungkol sa mga kanyang paniniwala sa maling ginagawa ng mga Duterte. Pero itong si Bam Aquino, dahil kandidatong senador, ayaw ko napakita kasi mga sinasabi niya. Napanood ko kasi. Tsaka ayaw ko rin ng copyright. Aba, ang sinasabi niya sa mga probinsya daw na kanyang pinuntahan, hindi pinag-uusapan ng impeachment. Parang alalam. Galing din siya sa Zamboanga, Tarlac at ilang parte pa dito sa Central Luzon, hindi daw pinag-uusapan. Ano yun? Ano ba yun? For publicity lang ba yung statement ni Bam Aquino? Naghahanap siya ng kakampi mula sa DDS dahil kandidato siya. Sa palagay mo, Bam Aquino, pag tinulungan ka ng DDS dahil sa statement mo na yan, mananalo ka? Okay? Kaya ako na itatanong lang, dahil kasi parang pinapalabas mo, dito lang naman sa Manila, doon lang sa ibang lugar pinag-uusapan ito, sa iba hindi. Parang sinasabi mo na hindi interesado ang taong bayan sa issue ng graft in corruption, sa issue ng nakataya yung seguridad, buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, nakasama doon sa article of impeachment dahil nga pinagmumura at may inutusan si Sara Duterte para sa buhay ng Pangulo. Baliwala ba yun? Napakabigat po. Korupsyon ang pinag-uusapan. Akala ko ba itong si Bam Aquino laban sa korupsyon? Ay itong pinaglalaban ng mamamayang Pilipino at ng mga congressman ay tungkol sa korupsyon against Vice President Sara Duterte. Kaya nga inimpeach na sa Congress. Trial na lang kung kailan, di natin alam sa Senado. Tapos ngayon pinapalabas ni Bam Aquino na sa kanyang mga pinupuntahang probinsya, wala daw ito. Parang hindi pinag-uusapan. Wow! Kaya sabi ni Trillanes, hindi naman tama yan. Huwag natin linangin ang mga tao. Alam ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging mga Pilipino sa abroad na merong na si Sara ay inimpeach na sa Kongreso at isasalang na lang sa trial. Bakit parang ang dating kay Aquino, Bam Aquino, na piklawan, dilawan, parang alalang. Si Trillanes, kasama rin ito ano ba si Trillanes? Di ba? Kasama yan ng piklawan, dilawan noong araw. Nung nakaraang eleksyon ng 2022. So ano, nagbabanggaan na kayong dalawa? Si Trillanes tumatakbo rin, pero mayor sa Caloocan. Ito naman si Bam Aquino, tumatakbo senador. Sa tingin mo, Senador Bam Aquino, former senador, makakakuha ka ng suporta sa statement mo yan, sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at silent majority? Baka hindi. Baka nakalimutan mo na ultimong mga piklawan, dilawan na mga followers ay pabor sa impeachment. Mga piklawan, dilawan na mga supporters ay pabor na ma-impeach si Sara. At galit nga sila sa mga Duterte. Tapos ikaw, Bam Aquino, ang statement mo ganyan. So nagtatanong lang, ano to, for publicity only? Dahil pag nag-uusapan ka na ngayon? O talagang malabnaw ang iyong paniniwala? O malabnaw din ang iyong prinsipyo? Basta makakuha ka lang ng boto kahit na magalit yung iba ginagawa mo. Ganun ba yon? Kaya si Trillanes hindi rin nagustuhan ang sinabi mo. Okay? So paalala lang. Maging maingat. Dahil yung piklawan, dilawan, Marcos loyalists, Marcos supporters, at yung silent majority, kaya nga majority ng mga Pilipino, pabor sa impeachment. Dahil yan din ang pagkakataon na maipakita yung mga ebidensya at makontra ni Sara ang ebidensya. Tapos sasabihin mo parang wala lang ito sa mga probinsyang pinuntahan mo. Baka naman mamaya isang barangay ang pinuntahan mo sa Zamboanga. Isang purok lang sa Tarlac at saka kung saan lugar ka napunta. Tapos sasabihin mo na sa interview
sa national television at sa media. Wala sa probinsya itong isyong ito. Ano yun? Naku, maging maingat ka ba, Makino? Definitely, sinasabi ko sa iyo, hindi magugustuhan ng Piklawan-Dilawan voters at ng maraming sektor na naniniwala sa impeachment process under 1987 Constitution. Yan ay mahalagang pag-usapan. Hindi dapat ibaliwala. At kung nanggagaling sa isang kandidatong katulad mo, na parang dinidiscourage mo ang mga tao, parang hindi ka seryoso na labanan ang korupsyon sa bansa at iba pa, bakit gusto mo pang maging senador? Anong gagawin mo sa Senado? Nagtatanong lang. Okay? Sunod na ating pong pag-usapan ay itong, patuloy po ang debate talaga. Sino ba ang ating susundin at papaniwalaan? Nagrambol-rambol na po ang mga dissenting opinion analysis ng mga abogado. Pabor man o hindi sa impeachment, pero dahil nga po nabibitin sa Senado, kaya naglalabasan. Sino ba ang magaling na abogado? Si Senate President Escudero lang ba? Kasi siya lang ang nagsasalita sa side ng Senado. At puro vocal dahil panay ang press conference niya na kumukontra dahil sa wala silang panahon. Pero maraming kahit mga associate justice retired at iba pa ay nagsasabing mayroong authority, sapat ang kapangyarihan ng Senado sa kasalukuyan para mag-umpisa na ang trial. Itong impeachment, article of impeachment against Vice President. Pero iba pa rin po ang paniniwala ng Senate President na isa ring abogado na hindi sa panahong ito. Baka July o August pa, ganun pong katagal. So hindi po matatapos ito. Tayong lahat ng mga Pilipino dito sa abroad, huwag po nating palamigin ito. Bantayan po natin dahil nakasalalay dito ang tunay na hustisya at karapatan ng mga Pilipino dahil sila may-ari ng pera na pinag-aawayan dito o pinag-uusapan dito. Office of the Vice President at Vice President ang institusyon ang nakataya rito. At yung katatagan, hindi lang pampolitika kung hindi yung ating mga batas. At higit sa lahat, may pakita natin sa international community sa buong mundo na ang Pilipinas ay may batas, dapat sundin, dapat respeto. Hindi dapat ito binabaliwala. Hindi dapat ito nilalapastangan o inaabuso ng mga may kapangyarihan. Kaya dapat lang talagang ipakita at panindigan. Kaya inuulit ko kayo mga followers, subscriber nitong aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, ating pong bantayan ito. Kasi pag lumabig ito, baka mabaliwala. Baka walang mangyari. Baka ma-technical masyado ito. Nasa na at papaano na ang kampanya laban sa pagpapatino ng gobyerno at higit sa lahat laban sa graft and corruption at laban sa mga posibleng umaabuso. Kung itong ganitong mga sitwasyon, sa tingin ko, opinion ko, napakabigat ng usapin. Graft and corruption, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at marami pang iba na kaya nga betrayal of public trust. Yun po yun Okay? Please like, share ng video ito.